Good day everyone, my name is Ruel A. Batula and I'm a BSS student from ICAS Philippines, Calentong branch. And I'm here with... Yes, sorry. So ayan, my name is John Paul Rigor. So my screen name is Hachi. So currently I'm working at the local government unit of Mandaluyong City, specifically serving sa office po ni Councilor Michael Eric Gonzalez Cohilo. Yes. And guys, simula na po tayo sa ating first question. Okay. Personal question. What is the hardest part about being LGBTQI+ in your culture? Culture. Okay, since when we are talking about culture, kasi buhay na buhay yung yung strong traditional culture ng Pilipinas o ng mga Pilipino na pagdating sa mga kasarian, ang tanging nag-exist lang as yung lalaki at babae. Which is that is the traditional, until now strong pa din, kahit siya ay traditional na culture na ng mga Pilipino. So ang pinaka-hardest part of being an LGBTQIA+ community member is the fear of being judged and yung not being fully accepted. Kasi sa panahon ngayon, hindi pa rin naman talaga totally na-accept ang mga LGBT na kagaya namin. We are just being tolerated, but we are not truly accepted, no? Especially sa culture nga ng Pilipinas. And kahit ganun pa man yung nangyayaring yung strong culture, traditional culture ng Pilipinas, still we have to prove ourselves that we are more, we need to be we are just more than need to be respected sa community, diba? Kahit hindi kami masyadong na-accept. Yung mga sinasabi nila, tanggap na namin ng mga kabaklaan, tanggap na namin ng mga katibuan. Minsan, may mga ginagawa kami na tama naman para sa amin at para sa iba, pero yung iba, mali sa iba. So, in that, we are not fully, truly accepted. We are just being tolerated. Kumbaga, hayaan nyo na lang gawin nila yan. Hindi naman ang gusto nila. So, in that, tolerated lang yun. Hindi kami tinatanggap. Katulad halimbawa sa pagsuot ng mga pambabae, minsan, Yes. Oo. nandun namin misjudge kayo. Yes, sa... lalo yung sa paggamit ng restroom hanggang ngayon, isa pa rin sa mainit ng topic na social issues when it comes to LGBT. Diba? And next question, do you feel different inside your community? Naman. There are times that I feel still different, no. When I don't feel, lalo pag hindi ako fit or hindi ako pasok dun sa standard or expectation ng mga nakakasama ko. Kasi pag sinabi nilang bakla, dapat magaling ka, dapat kakaiba ka, dapat marunong ka sa ganito. Paano kung yung pinasukan mong isang bagay o isang community, wala doon sa kakayahan mo. So ngayon, you will feel different kasi nga hindi mo na-meet yung expectation ng ibang tao, ng komunidad mo sa kung ano ka talaga. No, pero being different doesn't mean being less. That is being true kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. And sa panahon ngayon, slowly naman, you will find a better place for you to feel na welcome ka, na in ka, na kahit hindi mo na-meet yung expectation ng iba, ay tinatanggap ka. And number 3, how does your family show support? Actually, nung una, a brief history. Nung una, di talaga ako tinanggap ng family ko. Kasi yung family namin, which is Rigor, kilalang mga Tatapa. brusko, mga pasagulero, no? Even up to now, ako lang nag-iisang reyna ng Rigor. Yeah. So, wala pa akong nahawakan, nakakalungkot. So, ngayon, yung baling nung pag may, buti na lang din, walang nahawa. Kasi ang magiging baling nun, once na may nahawang Sa'yo, no? LGBT o na naging bakla sa lugar na, sa family namin, sa pinsan namin, malamang sa malamang, ako yung sisi. Pero magiging happy naman ako if ever na meron. So nakita na lang din yung halaga ko bilang isang bakla. Syempre, dapat nga pag bakla, mapursige ka, masipag ka, magaling ka, ganito ganyan. So yun yung magiging parang pressure sa aming mga bakla. So when you do that, slowly matatanggap ka ng family mo. Nung time na kasi nung una, presidente ako ng Boy Scout sa Pedro P. Cruz. So pagpasok ko ng high school, mataas na yung rango ko sa Boy Scout. So tinitrain ako na maging presidente din in the future sa school ko nung high school. Pero din nung naramdaman ko nung second year high, nung first year ako, medyo na-feel ko na na-attract ako sa mga lalaki. So pagdating nung second year, doon ko na parang nilantad
Nagjo-duty ako na naka-lipstick ako. Nagjo-duty ako sa boys coat. Nakapang boys coat ako pero Hindi namin naka-lipstick. inabutan yun, eh. Pero naka-lipstick ako, oo. Naka-lipstick ako noon. Tapos, nung time na umuwi ako, nalaman ng parents ko, especially papa ko, binugbog ako noon. Tapos dinuraan ako sa mukha, wala akong anak na bakla. So ngayon, syempre, kaya nga bakla, dapat strong. Ang ginawa ko, nag-isip ako ng ibang paraan para mapatunayan ko yung sarili ko na hindi ako basta bakla lang. I am more than just gay. Diba? So, naging ako nung tumakbo akong student council, nanalo akong vice president, nanalo akong president, na-awardan ako sa iba't ibang mga organizations, institutions, na-awardan ako as Leadership of the Year sa buong Pilipinas, awarded by the former Vice President Jojo Morbinay. So, slowly, yung mga ganong achievements, nakikita siguro ng parents and family ko na, hindi naman pala naging pangit yung dulot sa anak namin yung pagiging bakla niya. Bagkus mas nag-strive pa siya to reach his dream na para matulungan yung family niya. So slowly, na-accept naman ako. Ngayon naman, ang estado namin sa family namin, wala naman sila magagawa kung di nila ako tatanggapin kasi hindi sila mabubuhay. Breadwinner ang atake, di ba? So kung hindi nila ako tanggapin, hindi ko rin sila matatanggap. I mean, alam mo yan, yung experience from my family, from being not being accepted, na nakatulong yun for me to strive para magkaroon ng maayos na trabaho, maayos na pamumuhay, rangyang pamumuhay. Ngayon, tutulungan ko sila. So ngayon, wala naman sigurong dahilan o ano pa para hindi nila ako matanggap. Yes. Kasi nagbibigay mo naman lahat sa yes, mga needs nila, mga wants ng iba. Next question. How do you deal with negative views or people? Actually, yun nga. Actually, how do I deal? Madali lang naman eh. I mean, it's a matter of life and death. Hindi mo malalaman yung halaga ng buhay kung hindi ka mamamatay. Diba? Kung hindi mo malalamang masaya ka kung hindi ka nalulungkot. Meaning, hindi ka magiging positive sa buhay kung walang mga papasok na negative. So, yung mga negative people, yun yung thinking ko lang nga, yung opinion ko lang. Yung mga negative people, okay lang, o go, kung may mga negative views kayo, opinions, kung may mga negative na tao. Kasi doon ka mas magiging strong eh. Doon ka mas magiging buo. No, kapag may mga negative people na nakapaligid sa iyo. Kumbaga parang magiging motivation mo sila. Ganun. No, so it's just okay. I understand that everyone is not being agreed or not everyone is not agreeing or understand na iintindihan kami fully. Kasi opinion nila yan eh, sarili nilang ano yan eh. Pero I still have my own opinion din. I still have my own life. No, na mas paniniwalaan ko yung sarili ko, mas believe ako sa sarili ko, and I have my family and friends na hindi negative. Diba? Kaya mas malaki rin talaga yung tulong ng marami kami. Oo, may mga, oo. Tsaka yung negative, okay din yan. Masarap din minsan sila pakinggan. Kasi meaning, ay, umaangat ka kasi nga may mga negative sa paligid. Kasi pag hindi ka umaangat, bakit may mag-negative sa'yo? Yes. Diba? Ibig sabihin, nagpa-progress ka, meron kang progress, di ba? Tsaka, doon mas nagpo-focus na lang din talaga ako. Kumbaga parang binibigyan ko sila ng attention for my improvement. Pero mas still focus doon sa mga taong positive sa akin. Yung nire-respeto ako. Tsaka, mas nagpapatuloy pa rin ako na kahit may mga negative, ginagamit ko yung mga negative people na yun. So educate more people, more positive, for them to become positive. Last question sa ating personal question. What makes you unique? Ayan. Siyempre may mga ano naman kami. I mean, pare-parehas kami mga part 10 ng LGBT. Maaaring pare-parehas kami ng mga karanasan sa pamilya. Maaaring pare-parehas kami ng mga dahilan. Pero may mga kanya-kanya kaming kwento. Maaaring parehas ng si panimula, parehas ng gitna. Pero iba na. Pero, oo, may iba-iba kaming ending eh. Yan yung pinagkaiba ng mga bakla. Siguro ang pinagkaiba ko lang dun sa ibang mga bakla, yung pagiging makatotoo ko pa din. Kasi napaka-straightforward ko. Kumbaga pag alam ko naman na makakatulong sa kanya for him or for her to improve, sasabihin ko. Para ma-improve niya yung sarili niya. Kung ano yung dapat ko ipakita, papakita ko. Kumbaga kung ano yung totoo ko, siguro yun yung pinaka-unique for me. Tapos, ini-embrace ko lang kung ano ko, yung identity ko as a gay, yan. Tsaka syempre, pare-pares man kami ng mga kwento, iba-iba ng ending. May iba pa rin ng experience sa ending nun. Kumbaga parang siguro, yung ibang mga bakla kasi,
Pare-pares nga kami ng karanasan, pero mas pinili nilang magpakalugmok kaysa magpakaangat. Siguro ang ginawa ko sa akin, mas pinili ko yung kung paano ako mas may improve yung sarili ko. And that makes me unique. Galing mo talaga. Tsaka explore ako ng explore. Kumbaga parang, syempre pag bakla ka, hindi dapat isa lang pinagkakakitaan mo. Syempre may pamilya ka, maasa sa'yo. May mga kaibigan ka na pwede ka rin asahan pag kailangan nila ng tulong. So yung mga lalaki rin na. Syempre, ako kasama sa Live Deal Project yun, B. Sharing. Kumbaga parang ako kasi pag may mga lalaki ako, kunyari mga boyfriends, mga alaga, kumbaga. Sa mga bakla po kasi uso yung salitang alaga. Siguro ang tinitignan ko na lang din doon, wag parang mga charities, mga tinutulungan mo na tao. Pag tinulungan mo yung lalaki ngayon, siguro it's not just more than na lalaki siya, na may tsura siya. Sabi ko, syempre, yung family din doon, pag tinulungan mo siya, yung family din natulungan mo. Kasi nga natulungan mo siya eh. Diba? Yan. Dito naman tayo sa workplace question. Do you feel equal opportunities exist? Dito sa trabaho namin. Yes, sa Yeah. trabaho. Oo naman. Sa government naman dito sa Mandaluyong, especially sa office ni Botong, we feel equal naman. Pero minsan, syempre, sa ibang part siguro ng trabaho, sa ibang industry or ibang corporate world, may mga ilan pa rin talaga na hindi nakakatanggap ng LGBT. Pero, konti-unti naman meron na. I mean, natatanggap na. Dito sa trabaho namin, kompleto kami actually. May bakla, may tomboy. 2 bakla, 1 tomboy. Meron isang walang itsura. Meron ng hindi pinalad sa tangkad. Diba kumbaga parang dito sa office ni Consi, sa trabaho namin, lahat kami tinatanggap. Lahat naman equal. Next question. Do you worry about being judged at work? Oo naman. It's natural to feel that way, yung ma-judge, yung mag-worry ka dahil ginajudge ka. But I don't care. No? Kumbaga parang sumasahod ako, nakakatulong ako sa family ko, nakatulong ako sa mga taong may kailangan. So I don't care if they judge me. Pero no, medyo minsan pag sinajudge ka, it's natural to feel that way. Natural lang yun, B. Siyempre makakaramdam ka nun kasi kung di mo nararamdaman yun, hindi ka tao. Diba? Yun nga, negative people will always bring you to a positive way. Yan. Next question. Do you feel respected by your boss? Oo Like, do you feel na nire-respeto ka po ba ni Consi? Oo naman. Lahat nga kami, gaya nga ng sabi ko, di ba? Kompleto kaming part ng LGBT dito. Meron pa kaming bisexual na katrabaho. No? So, yung kapag dating sa trabaho, wala naman dahil porket bakla ka, ito lang gagawin mo. Walang limitations. Kumbaga parang kung ano yung kakayahan mo, i-improve niya, tutulungan ka niyang ma-improve at mag-excel sa kung ano ka. Yung si Consi Boto. Wala siyang kung anong gender ka, ganito ganyan. Usually kasi 'di ba, yung stereotype din lalo sa mga government or even sa mga business kapag yung mga bakla usually yung mga part kasi ng bakla na parang malilikot ang kamay. Ganon, 'di ba? May mga baklang parang na stereotype yung mga bakla na parang pag bakla medyo malilikot ang kamay, no? Si Botong walang judge na ganon. Kumbaga parang basta yung qualities mo, kaya mo magtrabaho, kaya mo yung expectation niya. When it comes to work, hindi sa gender, pasok mo sa kanya, bibigyan ka niya ng opportunity. Kumbaga hindi na siya tumitingin sa gender ng isang tao. Kung basta mabimit lang yung quality na hinahanap. Hanap niya. Yes. And number 4, do you think you are welcome in your workplace? Yes. Ramdam mo ba? Ramdam na welcome ramdam. mo? Feeling ko Yeah. rin kasi si Consi Botong is napaka-ano rin niya sa mga katulad nyo. Like, kahit sa ibang department, di ba, marami ring mga hindi nawawalan talaga ng LGBT. Yes. So, Kasi malungkot ang opisina daw eh. pag Ay, walang pagkakaalam yun yung mga ko eh. pressures. Oo naman. Kung si Botong, kahit inside, outside office naman, pag may mga nasa community siya, pagka may mga nakikita siyang bakla, yung ibang councilors from other cities, mapapansin mo, parang handshake lang ang ginagawa. Ganun. Well, wala naman problema doon. Naintindihan naman natin. Pero si Consi Botong kasi, kumbaga parang if si Consi Botong ang tatanungin, nambebeso pa siya ng mga bakla, nangyayakap pa siya ng mga bakla, di ba, nakikipagharutan, tapos pag tinatawag siyang boyfriend, tatawag niya, baby, kumbaga parang
Yung puso niya talaga, he's very welcome sa mga ganong klase ng tao. Sumasabay talaga siya. And last question, what makes you feel happy at work? Di syempre yung positive environment. Actually naman, sa isang tao kasi, for you to become happy, nasa sa'yo yan eh. Kumbaga kung meron ng toxic sa loob ng workplace mo, then, nasa sa'yo na kung paano ka mag-enjoy. Ito hindi lang sa trabaho, sa buhay kasi, may mga problems na tayo kinakaharap, hindi din nawawala. Talagang yun, it's a matter of life and death, paano malalaman masaya kung hindi ka malungkot. Ngayon, kapag malungkot ka, you just have to choose to be happy. Kasi nasa sa'yo yun eh. For example, nagpunta ka sa isang lugar, nag-swimming ka sa beach na ganito. Tapos the other year, nagpunta ka ulit. Sabi mo, ayoko nang pumunta dyan kasi nagpunta na ako dyan. Pero yung kasama mo, iba na. Di ba? Kumbaga parang, pwede mo pa namang samahan kung kahit nakapunta ka na sa lugar na yun. Kasi iba naman yung makakasama mo next year. So meaning, yung pagiging masaya, pagiging malusog na environment, still nasa sa iyo yun. Kung paano mo matatanggap, paano mo ma-adapt, paano ka magiging masaya. And I feel like I'm happy naman dito kasi knowingly, I am a very strong person na talagang masayahin. Ganun. Source of happiness. Hindi source of income. Iba na yun, no? Oo, nak. Ayan. May pahirit lang ako na last question. Ano yung magiging advice mo sa mga katulad mo na nasa community ng LGBT para isipin nila na laging magiging fair yung treatment sa kanila ng mga tao na nasa paligid nila? Siguro mahirap talaga maging isang bakla. That's the reality. Lalo sa culture natin ngayon. Pero hindi naman natin masisisi yung culture. Kasi minsan, hindi naman natin kailangan mag-adapt ng mag-adapt. Minsan, kailangan din natin sa sarili natin ng mag-adjust instead of adapting. Kasi kung paano yung adapt natin, kung hindi nga tayo tinatanggap, then sometimes you have to adjust for yourself para hindi ka na masaktan para sa sarili mo. No, so, mahirap maging bakla, kaya dapat, mahirap maging bakla, pero hindi mahirap maging matapang. No? So, kung ikaw natatakot ka na baka pahirapan ka ng mundo dahil ikaw ay parte ng LGBT, that's fine. That's fine. Hindi yan yung magiging definition and description kung sino ka talaga. Gumawa ka ng sarili mong kwento, gumawa ka ng sarili mong masayang ending, then the rest is history. Ikaw na bahala, gumawa kung paano ka magiging matapang kasi wala kang ibang kakampi kundi ang sarili mo. Yung mga taong nakapaligid sa iyo ng mga positive people, they're just your support system. But still, you have to make your own story para maging mas matapang ka, mas maging successful ka. Napakaganda naman. Diba? Thank you po. And that's all. Thank you po sa inyong time and effort para po sa matupad yung interview ko sa akin. Pangarap mo eh. Then, gagawa lang po kami, magsasabi lang po si Sachi ng short message na pinapayagan niya po na gamitin yung video na to para sa school purposes. Magsasabi ako? Oo, yes. I'm allowing Robel Batula to use this video for one of his requirements sa school. Yeah. Thank you po. Okay, bye-bye. Hi po. Pwede po makipasok. Picture tayo. Alam ko, mo. May lang, simple token lang. Chisero ka. For sharing your... May pa-cake ka pa, diet nga ako. Cherry.